Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paula Avellino na tsaka ikakatuwa po ng lahat ng Kimpaw fans. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Una komento mula po ito kay Leoncia Talian. Sabi niya, Kim, sister mo iyan, blood is thicker than any material. Well, our Lord tell us you to give limitless forgiveness na to love those who hurt you according to the fortune teller. You will much bless this 2026. More than what you lost, continue only to let a promise in front of the judge that she can touch any of your properties written to be witnessed by your lawyers. Yes, tama po kayo dyan. Ginang Leoncia Talian na blood is thicker than any materials, wealth, and syempre sa tubig, no? So tama po kayo dyan. Pwedeng-pwede namang magpatawad si Junita Princess. Pero yun nga lang, ang gusto ata ni Kim Chiu ay turuan po ng leksyon. Magtanda po si Ate Lakam niya nang sa ganon ay matakot nang gawin kung ano man po yung ginawa niya nitong nakaraan. Siguro ganon yung gusto niya, na magkaroon ng leksyon at hindi na po umulit. Pero sa huli, alam natin na maayos din po ang problema, ang sigalot na meron si Kim and si Lakam. For sure, mangyayari naman yon mga kakimpaw, pero syempre panahon na po ang makapagsasabi kung kailan ito mangyayari. Pero sa ngayon, ang gusto talaga ni Kim Chiu, desidido talaga siyang magtanda po si Ate Lakam. So, igalang na lang natin kung man po yung gustong mangyari ni Junita Princess, kasi hindi po basta pera lang or milyon yung nawala. Dahil ayon nga po sa mga nababalitaan natin na di umano talagang malaki daw yung nawalang pera kay Chinita Princess. Kaya kung ano man po yun mga kakimpaw, sa huli magkakaayos din yung magkapatid na yan. So maraming salamat po sa komento. Leoncia Talian, God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. At ang next comment naman mula po kay Ginang Rosemary Diano. Sabi niya, he was injured at the gym while lifting heavy barbells, which was part of his usual exercise routine. I can't recall exactly what happened, but it was during the time of What's Wrong with Secretary Kim. Despite fracturing one of his shoulders, he still appeared in a brilliant commercial lunch. That night, he and Kim promoted a watch party for 2 episode of What's Wrong with Secretary Kim. So medyo matagal na po pala yun, Ginang Rosemary Diano, no? Ilang taon na rin po pala yun, ano? So sana makabawi at tuluyan na pong maging okay yung injured na shoulder ni Paula Avellino, kasi mukhang napuruhan na naman po nung time na meron silang eksena dito po sa Di Alibay. Alam naman natin na pag medyo tumatanda na po, hindi na agad yan maibabalik. Lalo na kung dislocate, fractured, 'di ba? Kaya hopefully ay iwasan na pong magbuhat ni Paula Avellino ng mga mabibigat na barbells na yan. 'Di ba? Yung tama lang, kasi alam naman natin na sobrang injured nga yung kanyang shoulder. So maraming salamat po sa impormasyon, Ginang Rosemary Diano. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic po na nakalap natin sa hapong ito or sa gabing ito ng linggo. So kanina po mga kakimpaw, nag-post po si Chinita Princess ng ilang picture niya kuha po sa House of Little Bunny, and syempre may caption ito mga kakimpaw na kumuha po ng atensyon natin. Ito po yung time na bata pa nga si Junita Princess at parang dream niya lang magkaroon ng sariling tindahan. Sabi niya, the younger version of me would be so proud. Yes, I think my mom would be too. Oh naman, Kim Chiu, proud na proud si mommy mo. And syempre, mga pamilya mo, proud na proud sa'yo. Kung nabubuhay lang yon, sobrang saya nun sa tinamasa mo at sa mga achievement mo sa buhay.
Sabi pa niya, that last slide, ito po yung picture niya nung bata pa siya. That was me. Every weekend, bantay sa tindahan namin. Dreaming of earning enough for a simple toy or a favorite snack. Who would who would be taught those small dreams would turn into this. Thank you from the bottom of my heart to everyone supporting Whole PH. This because of you. So, hindi lang laruan ang nabili ni Chinita Princess mga kakimpaw, kundi mga properties, 'di ba? So, deserve niya 'yan kasi sobrang sipag niya, 'di ba? Bata pa lang po nangangarap na po siya mga kakimpaw na 'pag may gusto siya dapat paghirapan niya talaga. And look, Kim Chiu ngayon mga kakimpaw, talagang nagpapagod siya para mabili niya po yung mga gusto niyang bilhin. Kaya more blessings to come pa, Chinita Princess, at kung ano man yung nawala sa'yo, triple, doble pa ang babalik sa'yo. Basta samahan lang ng prayers. And syempre, more pagod pa at more sipag pa para maibalik lahat yan. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpawang tungkol naman dito kay Kim and Paolo Avellino na kung saan ay binuking nga po na Direk Jojo Sagin itong ginagawa ni Paolo Avellino kay Chinita Princess. So tila baga pinagsigawan lang naman ni Paolo Avellino ang kanyang karapatan kay Chinita Princess. So anong paraan? Sabi nga po ni Direk Jojo Sagin, trivia, mahilig tuksuin at ipoke, hawakan ni Pau ang puso ni Kim Maymay pag napapansin niya na medyo meron siyang bulge kasi may period siya that day. Sasabihin niya, laki ng tiyan mo, kakakain ng chichirya pero meron talaga siya kaya may konting puson. Ismail na paismid na lang kay Maymay. Ngayon, asan po yung karapatan dito, Misters? Yung paghawak pa lang po sa puson, mga kakimpaw, ng isang babae, karapatan na po yun, mga kakimpaw na may tatawag, di ba? Kung walang karapatan si Paolo kay Kim Chiu, hindi po magpapahawak yang si Kim ng puso niya at kahit kanino naman mga kakimpaw, di ba? Sino ba naman ang hahawak dyan kung walang relationship, hindi po ba? Sabi nga ng ibang mga fans, nako, baka mahampas ko yang si Paolo kung walang kami, tapos hahawakan yung puson. Kay Chinita Princess kasi, wala siyang reaksyon. Talagang ibig sabihin, may karapatan si Paolo na hawakan ang puson. O, di ba? Doon pa lang pinagsigawan at pinakita na po ni Paolo yung kanyang karapatan kay Kim na ibinoking naman po na Direk Jojo Sagin. Ako, maraming salamat po sa mga trivia, Direk Jojo Sagin. At wish ko more trivia pa po ang ilabas ninyo per Kim and Paula Avellino kasi ang dami pong kinikilig at masaya sa mga pasimpleng trivia na yan tungkol kay Kim and Paula Avellino, and for sure naman marami po kayong nalalaman tungkol sa kaganapan sa Kimpaw. Kayo ba mga kakimpaw, ano po ang say ninyo dito? Please comment down below, and syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe.